palpak, semplang ang defense team ni Sara Duterte nung first day kung saan nagkalat si Miss Tapia, si Attorney Sison, at nabad trip pa sa kanya yung mga tao dahil sa pambabastos niya. At kung ang second day was characterized by the utter failure of Attorney CJ Narbasa para makapuntos lang man, makapogi points lang man, either sa publiko or kaya sa mga senator judges, mas worse sa kanila ang third day. Kasi itong araw sana na meron sila para gibain itong report, itong findings ni NBI Senior Agent John Mark Kalilung, na isang digital forensics specialist from the National Bureau of Investigation. Sinubukan nila sirain itong si Agent John Mark Kalilung sa mainly dahil hindi daw ito lawyer, as if ang may kailang magsalita, ang may kailang mabuhay sa mundo ay mga lawyers. Tayo lahat ng mga non-lawyers ay tai. Malaking insulto yan. In fact, marami nagalit sa kanila dahil sa attitude nila, kung hindi ka lawyer, hindi ka tao. Hindi ka tao. Ganun sila. It turned out sa questioning ng mga senator judges, kwan pala ito, CPA pala ito, hindi lawyer pero CPA. So kumbaga may K rin talaga. Marami nga mga lawyer CPA rin, pero hindi lahat ng lawyer CPA kasi iba rin na disiplina dito sa CPA. So hindi nila nagiba, hindi nila nasira. Ito kahit si Chis Escudero sinubukan gibain, sinubukan paaminin itong si NBI agent John Mark Kalilung na sabihin na conditional threat. Sabi ni Kalilung, hindi, absolute threat yun, Your Honor. So sa kanila, kahit sinabi conditional yung sinabi ni Sara na kung mamamatay ako, meron na ako nag-hire na killer para assassin, para patayin si President Marcos, First Lady Liza at former Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Kalilung, sa amin, absolute yan. Kumbaga, hindi nagbabago yung pagbabanta dahil ang ginawang conditional. The fact is, may nag-hire na siya ng killer at hindi siya nagbibiro. So yun, semplang, pati si Chis Escudero, semplang. So, pero ang pinaka-worst, ang pinaka-worst na strategy nila ay yung parang isinalang nila or ipinasok nila itong alleged lover ni Sara Duterte na si Zuleika Lopez. Pinahamak nila ito. Sinabi nila ito daw ang main dahilan kaya nagwala si Sara Duterte. Kumbaga, kaya nag-meltdown si Sara Duterte. Kumbaga, parang sinasabi nila, pareho lang doon sa 32 million, okay lang magnakaw. Okay lang magnakaw. Basta binoto ka ng 32 million. Di ba? Yan ang sinabi ni Miss Tapia, ni Miss Tapia. Sa first day pa lang, si Attorney Sison. Dito naman, sinabi naman by the presentation ni Attorney CJ Narbasa na naapu pa naman ni former Supreme Court Justice Narbasa. Third generation na ito kasi tatay niya yung senior partner ng Narbasa Fortune Law Office. Ito naapu na, pero ang layo sa tatay. Nakita ko na yung tatay na sumabak sa past impeachments, magaling, pero itong apu walang sinabi. Itong anak ni Attorney Narbasa. So itong si CJ Narbasa, yung main defense nila nung hindi na nila nagiba itong argument, itong testimony ni NBI agent Kalilung, ito na lang. Sinabi na naman nila, basta in love. Kasi sabi ni Montulfo, si Sara Duterte at si Zuleika ay lovers. Kaya ngayon, kahit saan kayo titingnan, mga post, binabalikan yung love story ni Zuleika Lopez at ni Sara. Binabalikan. Kumbaga kasi sinabi ng defense lawyers, meron pa isa na huli na nag-summarize, basta in love si Sara Duterte, okay lang gumawa ng pagbabanta, okay lang gumawa ng death threat, basta lang ipakita niya
yung pagmamahal niya kay Zuleika Lopez. Kaya napansin nyo, prinesenta rin nila yung video ngayon. Hindi na nila prinesenta yung video ni Sara making death threat. Prinesenta nila yung video ni Zuleika Lopez na umiiyak, nagdadrama as if to show na basta in love si Sara. Okay lang gumawa ng death threat. Siyempre, alam naman natin, propaganda style yun. Pakawawa effect. Akala nila, ipag nanawagan talaga si Sara ng people power nung nadala sa Veterans Avenue. Ipag pumunta na yung mga DDS doon pero nilangaw yung rally. So ganun, pinapakita na naman nila. Paulit-ulit. Ang daming ang tao na bad trip na Hindi na pinanood Hindi na pinanood. Kasi nakita na nila yung pangingiyak ni Zuleika Lopez, yung drama ni Zuleika Lopez na akala nila madadala yung mga senator judges doon dahil ang pinakita na umiyak si Zuleika Lopez paulit-ulit, or akala nila magpi-people power ang mga tao ulit dahil pinakita nila. Mas lalong nadiin si Zuleika Lopez, lalo na siya ang ipepresenta ng prosecution next week. Mas lalo na diin si Zuleika Lopez dahil siya ang imbes ibaliktarin nila, walang death threat, wala naman, hindi naman totoo yung death threat. Ang kwan lang nila, ang excuse lang nila, hindi, kasi concerned lang si Sara Duterte, in a high emotional state si Sara Duterte dahil ang lover niya according to Montulfo. Siguro totoo, otherwise kinasuhan na nila for cyber libel si Montulfo Hindi naman inalis ni Montulfo yung post niya na sinabi si Sara Duterte at si Zuleika Lopez ay lover. So sa court of public opinion, embes naawa ang tao kay Zuleika Lopez, mas nabuhay ulit yung love team ni Zuleika Lopez at Sara Duterte. Kumbaga, in short, nabumerang. Bumalik sa kanya the same way yung nabumerang yung sinabi ni Miss Tapia, ni Attorney Sison, na excuse yung bumoto na 32 million para magnakaw si Sara Duterte. Dito naman, ang punto ni Attorney CJ Narbasa na prinesenta yung video pineplay yung video ni Zuleika Lopez na basta in love si Sara, excuse yun para gumawa siya ng death threat kay President Bongbong Marcos. So yan, i-review natin Pero bago niya ni-raise yung punto na yun, ang dami na naman siyang semplang itong si Attorney Narbasa na apo ni Chief Justice, dating Chief Justice Narbasa pa naman. Na kwan siya, nilectura na naman siya. Ni attorney na defense prosecution lawyer, na wala siyang alam sa rules, bes diretso niya ina-address yung si Cheese Escudero, pinagsabihan ni Cheese Escudero, wag ka dumiretso kausapin yung prosecution lawyer. You address your question or manifestation or whatever to the Senate presiding officer or to the impeachment presiding officer. At pinagalitan rin ni Cheese na salita ka na. Hindi pa kita ni-recognize. Pagkatapos one time nag-present siya ng evidence na or document, pinakita niya kay Kalilong na hindi pa na-discuss sa pre-trial. Kumbaga parang sinurpresa nila si NBI agent Kalilong, Sinurpresa na buti na lang magaling rin itong syempre prosecution lawyer, na sinabi niya hindi natin na-discuss yan. So strike out na naman, At yun, hindi nag-argue rin siya, na-call out rin yung attention niya dahil nag-argue siya sa witness, at nililimit niya yung answer ng witness to yes or no. Kaya sinabi ni Cheese, hindi. Na-rule ni Cheese na hayaan mo yung witness kung anong manera gusto niya sagutin. Kung gusto niya i-explain niya, hindi mo i-trap siya by yes or no lang. One time, nag-present siya ng wrong evidence na mali. Pagkatapos, pagkatapos nun, yung hindi niya talaga magiba itong testimony ni Kalilong, doon na nagpakawawa effect na siya, padrama effect na siya, napakry-cry effect ni Zuleika Lopez.
Imbes na awa yung tao kay Zuleika Lopez, kaysa naawa yung tao kay Sara Duterte, mas pinagtawanan. Lover nga talaga sila, sabi ng mga, ang dami nagko-komento ng mga netizens ngayon. That only proves na lover sila ni Sara Duterte. Kasi nag-meltdown. Nakita nyo ba nag-meltdown si Sara Duterte nung inaresto na ang tatay niya? Ha? Si former President Rodrigo Duterte, nag-meltdown ba si Sara nung hindi siya pinapasok doon sa Villamor Air Base? Nagwala ba si Sara? Naglupasay ba si Sara? Nag-hysterical ba si Sara? Wala. Wala. Chill-chill lang siya. Okay lang. Okay lang. Kung hindi niya ako papasukin, okay lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Sumakay na lang, bumalik sa kotse niya. Ang init-init dito, pasok na lang ako sa kotse ko. Pero, hindi siya nagwala. Hindi siya pumunta sa EDSA, magmamuno ng people power doon. Siya mismo, hindi niya ginawa yun. Inindyan pa nga niya yung mga nagrarally. Pero nung si Zuleika Lopez ang dinala sa ospital, yun, nag-meltdown na siya. So, kaya hindi gagana yung kwanyo. Hindi gagana yung drama nyo. At sinabi ito ni Narbasa na pinapakita daw nila yung mga video ulit ni Zuleika Lopez para ipakita may systematic oppression daw ang ginawa ng Kongreso, specifically itong si chair ng Committee on Good Government and Accounts na si Joel Chua at Congressman Joel Chua ng Manila at ng Quadcom daw. Pero hindi naman systematic oppression ang nangyari. Kasi dapat hindi ganun ang reaksyon ni Sara, dapat cool lang siya. Pareho lang nung nangyari sa pag-aresto ng tatay niya. Siyempre, mas grabe yung emotional impact yung inaresto yung tatay mo. Pagkatapos dinala sa daig. Dinala sa daig, ibang lugar. Grabe ang effect noon, yung kahihiyan, lahat. Pero nagwala lang siya kay Zuleika Lopez, yung dinala na sa ospital. Swerte nga siya, hindi medyo that time pinagbibigyan na siya ni Attorney Ligutan itong si Narbasa, hindi na niya, pero maganda talaga questionin. Anong punto mo na pinipresenta mo itong si Zuleika Lopez? Na sinasabi mo na meron systematic oppression. Kumbaga parang inaamin na rin nila na dahil daw may automatic oppression, systematic oppression kay Zuleika Lopez, na isang tao lang, nagwala na si Sara at nag-death threat na pero may pag-amin na rin. Ang problema diyan sa strategy ni Narbasa na prinisenta nila as main defense ni Sara si Zuleika Lopez, mas lalong madidiin. Mas lalong madidiin. Sila na ang nagbigay ng bala sa prosecution para idiin si Zuleika Lopez. Lagot ka, Zuleika Lopez. Buti kung hindi ito pinatawag para maging witness. Siya na ang isasalang next week. Lahat itong sinabi ni Narbasa gagamitin laban kay Zuleika Lopez, yung pakray-cry effect niya. Yan.